Alright, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of those things shall be added unto you. Matthew 6:33. Shout out sa ating lahat ng mga subscribers at tagapanood sa ating channel, The Surigao Sun, right here in the Philippines and in abroad. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat. And don't forget, on February 14, there will be our second raffle draw for this metal detector. This is a good tool that you can use as a backup tool for your knowledge in reading the Yamashita symbol codes and signs. And all you have to do is subscribe that channel, the MT Suarez TV, and my late father's channel, the Golden Boy. In case something happens, that will be our backup channel, the Golden Boy Guide to Treasures. At wag also nyo i-skip guys ang mga ads na biglang lilitaw sa inyong screens na gaya ng ganyan, kasi diyan tayo kukuha ng revenue na pambili ng ating mga metal detector. Alright, sa ating tatalakayan ngayon ay itong pagong na nakatingin sa buaya. Paano ba hanapin ang treasure sa ganitong symbols or treasure marker? Alright guys, lesson 101 muna tayo about sa turtle sign. Okay, so ang turtle na ito ay nakalubog lamang, pero nakalabas yung kanyang ulo, wala siyang mga kamay, meaning to say ay para siyang nangitlog diyan. Okay, at kung ang turtle naman ay nakatayo na may mga paa tulad nito, mayroon pa siyang mga paa at yung ulo niya nakatingin sa unahan, ang meaning niyan ay hakbang pa tayo ng mga ilang hakbang papunta doon sa unahan at hanapin yung isa pang final marker to the treasure. Yun ay arrow or litra or iba pang symbol ng mga down under treasure. Okay, pero kung ito ay wala ng paa at nakalublob na siya at tanging ulo na lamang ang nakalitaw, ang sure dyan guys ay kung wala ng ulo at wala ng paa at ganyan na lang ang sign ng turtle, meaning to say treasure under. Siya ay nangitlog na at nagpahinga na. Pero sa ito na sign, dahil sa nakalitaw pang kanyang ulo, meaning to say ay meron siyang tinatago dito sa baba niya. Kaya siya naghukay kasi parang mangitlog siya. So meron siyang tinatago dyan sa baba. At sa palagay ko yan ay giveaway ang nasa baba niya. 2 meters lang guys sa baba nito. Okay, test dig nyo. At ngayon punta naman tayo sa buaya. Ano ba itong buaya na ito? Buaya, ano ba ang karakter ng buaya guys? Ang buaya ay isang reptilian yan, tulad din ng turtle. Karamihan ng turtle treasure ay nasa malapit sa tubig, malapit sa creek, malapit sa river. Turtle ang nilalagay na ano diyan na marker. At dito naman ang crocodile ay reptilian. Pwede siya sa lupa at pwede rin din siya sa dagat or sa tubig. Kaya ang meaning ng buaya ay in between the creek, in between the water and in between the land, meaning to say nasa gilid ng river or creek ang deposit. Pero sa ganitong klaseng turtle na mataba na siya ay kaduda-duda, lalo na pag hindi siya tumatayo, meaning to say ay nagpahinga na siya. Pwedeng nasa baba niya dito ang treasure, or sa gaya sa description ng ating mga katiits, or make that ang buhaya pala na ito ay 7 meters ang haba. Meaning to say kaduda-duda ang size niya, malaki siya. Meaning to say pwedeng pagtaguan ang bato, pwedeng diyan inside the crocodile rock ang treasure. Okay, tunghayan muna natin guys. Tingnan natin itong padala nila na original sketch map. Ito yan. Ito yung site nila, project. At medyo mayroon akong kaba guys na may napadaan diyan ng mga treasure hunter. Iwan ko lang kung nakuha nila. Bakit ko nasabi? Kasi itong sign na ito, yan ay
pointer yan, nakaganyan ang original na sign na yan. At itong isang tibag dito, yan ay isang puzzle dito. Ayan, kung ibuo yan, ikabit yan, ay ganyan ang itsura niyan. At ito ay isang triangle din to. Noon nakaganyan yan. At dahil sa tinibag yan, ay nag-iba ang itsura niya. Ganon din itong dito guys. Ito ay parte ng simento na ito. Nabiyak din yan. Kaya medyo sa palagay ko may napadaan dyan ng mga treasure hunter na basag ng basag lang ang ginagawa kasi hindi nila nakuha ang treasure. Ngayon, kung hindi pa nila nakuha, ay atin ito i-decode kung saan hanapin ang treasure. Okay? Ako'y gumawa ng magandang drawing nito guys para lalong mas maintindihan nyo. Okay, so ito yan. Ayan, mas malinaw na to. Di ba? Ito'y madaling maintindihan. Okay. So, kunin muna natin ang mga direksyon nito guys. Okay, so ito yung east. Ito yung Haring East. Yan kasi palagi ang reference ng Japanese. Sa mapa nila ay palaging nandyan ang east. Kung walang nakalagay na east, ay meron silang drawing na sun. So yun ang reference kaagad, yung sun. At karamihan sa kanilang ibinabaon sa treasure site ay 4 hanggang 5 na treasure deposit. At ang panglima niyan ang pinakamalaki. Yung 4 ay mga giveaway lamang. Okay, so sa layout na ito guys ay duda ko ay merong 2 deposit na nakalagay. Bakit nasabi ko? Kasi ito. 2 mahaba yan na line, sabi nila ay yan daw ay 1.5 meters ang haba ng linya, napakahaba. So 2 yan. Itong tuldok kasi dito yan ay mga item. So 2 item ang pinahiwatig ng sign na yan na nasa semento. Okay? At itong triangle dito at yung bilog. Ang meaning nitong bilog, yan ang item na kunin mo ang haba nitong dulo ng triangle sa distansya sa bilog sa inches, i-convert sa meter, yan ang papunta dito. Example, kung yan ay 15 inches, so 15 meters yan. So dito yan. Dito banda ang tinuturo niya. Ngayon, ito namang triangle, kung atin to ilagay sa kanyang original position, ay nagaganyan yan. At nagtuturo siya dyan malapit sa buhaya din. Ang definition ng triangle sa treasure codes, ang meaning ng triangle na walang tuldok, walang linya, plain triangle lang, ang meaning niyan ay treasure in between rock and trees, or in between 2 rocks. So ganito, pag mayroong 2 bato, lakihan natin. Pag makakita kayo ng triangle, pero hindi lahat ng meaning ng triangle ay ganito. Pero sa ganitong sitwasyon ay atin tingnan ang konsiderasyon sa meaning na treasure is in between 2 rocks or in between rock and tree. So example, ito ay 2 bato. In between yan, so dito sa gitna. Ito ang sabi na itong triangle na to. Kaya saan ba dyan ang 2 bato? Ito lang yun. Yung buhaya, tsaka yung pagong. Kasi ang haba ng pagong yan ay 2 meters daw to ang pagong. Napakalaking pagong yan. At itong buhaya ay 7 meters. Napakalaking buhaya. Ang nature ng buhaya ay masiba, gustong palaging busog. Kaya ano sa isip nyo guys, nasaan ang treasure? Busog siya eh. Malaki siya, mataba. Okay. Ang turtle naman ay maliit lang pero mahilig mangitlog. Meron siyang tinatago palagi sa baba ng kanyang tiyan. It's either 2 meters dito ay meron siyang tinatago, of course. Ngayon, ang definition ng triangle, kahit itong isang triangle dito ay treasure in between 2 rocks. So ito lang ang bato na 2 dyan, ang pagong tsaka buhaya. So kunin natin ang in between yan. Okay, so dito. Yan ay 25 meters daw ang layo niyan.
So ang kalahati niyan ay 12.5. So sa 12.5 meters ay dito tayo maghukay guys. Sa 12 meters, 0.5. Yan ang una nating test dig, which is 2 meters lamang. Test dig dito sa gitna ng buaya tsaka pagong. Okay, so ngayon, dahil dalawang treasure ang sinasabi dito sa lapida, ay mayroong dalawang treasure papunta dito. Ayan, at ang haba niya ay nasa 100 meters. Kasi napakahabang linya yan, 1.5, or it's either 150 meters. So kung tama ako na yan ay 100 meters ang distance ng lapida going sa center nito, sa center ng buaya at pagong. Kung that is 100 meters, sakto tayo. Jackpot. Okay, so itong tuldok yan ay ang treasure. Pero ang sabi niya ay dalawa. Saan kaya yung isa guys? Ito ang tingin ko ay multiple treasure site. At lahat ng dyan, ng sign ay nagtuturo malapit sa buaya. Itong letter B dito, yan ay 50 yards. Ang sign na yan ay 50 yards distance. Ngayon saan ba tayo pupunta? Ito ay nakaturo sa pagong. Pero yung letter B ay nakaturo sa buaya. Ngayon tingnan natin ang distansya ng sapatos na may letter B at pagong. Kung yan ay 50 meters, ang distansya ay eksakto tayo na mayroong treasure sa baba ng pagong. 2 meters under sa pagong, mayroong giveaways. Pero kung hindi yan 50 meters, ay nagduda ako na itong letter B, kasi baliktaran yan, pag ganyan na letter B ay baliktad ang kanyang direksyon papunta doon. So kung ang sapatos at buaya ay eksaktong 50 meters, meaning to say ang treasure ay nasa buaya at hindi sa pagong. Kasi yung mga Hapon, pag gumawa yan ng sign ay ginugulo nila para hindi natin maintindihan. Palaging binabaliktad nila ang mga simbolo ng direksyon. Yung sapatos nakatingin sa pagong, pero yun pala ang letter B ay ito yung pinakasign na pupunta ka sa buaya, which is 50 meters. Ang tiyan ng buaya ay palaging naglalaman niya ng kinakain niya. So kinakain niya, meaning to say nasa tiyan. Kaya tingnan nyo guys, below sa tiyan 2 meters ng buaya. Or sabi nyo ay nabiyak na ang bato na yan, walang laman ang buaya, kaya wala sa buaya ang treasure. Wala sa enclosed sa buaya na rock. Walang treasure sa loob ng buaya na bato, kundi nasa baba niya. So ilan na ba treasure ang suspect natin dito guys? Meron na tayong 3. In between sa, kulayan natin ng green. In between sa buaya, 12.5 meters sa gitna, at turtle ay meron dyan isa. Bakit nasabi ko na in between? Kasi itong triangle, ang meaning niya ay there is treasure in between the 2 rocks or 2 trees. Iwalang kahoy dyan, bato lang yan, mga turtle. Kaya lang napakalaking turtle ito, 2 meters at 7 meters yung buaya. Malalaking treasure marker talaga yan. At kaya malaking buaya yan kasi malaki ang halaga na nakabaon dyan sa tiyan, sa baba ng tiyan. Okay. So test dig 2 meters sa baba ng tiyan ng buhaya. At itong dalawang line dito, yan ay nagsasabi na mayroong dalawang treasure. Dalawa lang ang tinuro niya, pero ang possibilities ay 3. Okay guys, kasi ang turtle ay nangitlog yan. Kasi nakalubog siya sa lupa. Meaning to say, meron siyang itlog. At ang itlog ng turtle, yan ay mga treasure na simbolo. Okay, so ating suspect number 1 is turtle na merong giveaway dyan na maliit lamang. Kasi mas maliit ang paggagawa ng turtle, meaning to say maliit lang ang nasa turtle. And then, ang buaya ay malaki. Kasi malaki ang treasure na nasa buaya. At sa baba ng buaya,
yan ay test dig number 2. Ngunit sa puzzle na pinipresenta ng mga sign dito ay nasa gitna ng buaya at turtle ang malaking treasure. So ito yung ating number 3 digging spot in between the turtle and the crocodile, kasi dito na sign sa triangle nagsasabi siya na there is treasure in between two rocks. Okay, so ang nakikita natin ay turtle lang tsaka buaya. Hindi naman pwede yung sapatos, maliit lang yun. So ang binigyan natin ng halaga ay turtle at buhaya. Pareho silang may guys, may hati sa treasure. Sabi ng pagong, bigyan mo naman ako buhaya ng kunti. Hindi meron silang compromise agreement yan. So gitna sila dito. Meron silang ibabaon sa gitna kasi yan ang usapan nila na turtle meron ako, buhaya mas malaki ang akin. Kaya meron sa gitna pero meron pa rin sa buhaya. Valid yan, yung buhaya ay mas malaki talaga ang nasa buhaya. Alam nyo naman ang buhaya. Ngayon kung hanapin natin ang buhaya, hindi matagpuan sa river, kundi nasa mga crossing, nasa lansangan. Alam nyo na kung sino yan. Okay ba guys? So, punta tayo sa lapida dito. Ang lapida, kung walang marker yan, ay below the lapida. Kaya lang meron siyang mga direksyon. So kung walang marker ang lapida, meaning to say, i-multiply lang yung side na ng lapida, which is, ano bang sabi doon? 2 meters by 8 inches. So i-multiply lang yan, 2 meters times 8 inches. Ang lalabas dyan ay 16. And then ang 16, kung i-convert natin yan sa meters, ang lalabas dito ay 16 and then 16 foot. Kasi inches yung kapal niya. So 16 feet ang resulta ito. And then i-convert ulit natin sa meters ang 16 feet. So yan ay may lalim na halos 5 meters. So i-check nyo rin guys, kung wala talaga sa turtle, wala sa below sa turtle, wala sa gitna ng turtle at buhaya dito, at wala din sa tiyan ng buhaya, meaning to say, ay nasa baba ng lapida. Which is, ang lalim niyan ay 4.8 meters sa conversion natin. Okay, at kung yan ay hindi nyo i-convert, 16 feet pa rin ang lalim under that lapida dito. At malalaman nyo guys kung ano ba kung merong treasure yan. Sa dito natin drawing sa baba ng lapida, 2 meters galing sa baba ng lapida, ay makita nyo yung mga pwedeng uling or charcoal na ang kapal ay 1 foot. Pwede rin mga kahoy na putol-putol na pinagpatong-patong, yan ang makikita na marker. At kung nakikita nyo yan, tapos may botelya pa, may mga plato na mga basag na tinapon dyan, yan ay mga palatandaan na eksakto ang inyong hukay at going below pa. Kasi malalim yan. Nasa 4 meters mahigit pag mga lapida sign ang nasa itaas. Okay guys, so ilan ba ang treasure natin na prospect dyan? Una sa pagong ay mayroong maliliit lang, itlog-itlog lang yan ng pagong. So meaning to say, maliliit na mga halaga na gold or alahas. At ang pinagatian ng pagong at ng crocodile na treasure ay nandito sa gitna nila, which is medyo malaki na to. At ang lalim niyan ay of course nasa 4 meters yan. Pag mga ganyan, 2 to 4 meters palagi ang lalim pag hindi treasure bunker. Ngunit pag yan ay bunker, ay yan ay 30 meters to pinakamalalim ay 50. Okay, so isa, dalawa. Dito tayo sa pinakamalaki, under the belly of the crocodile. So test dig tayo under the belly of 2 meters. Pag meron tayong makitang mga ano dyan guys, yung sinabi ko, mga black soil, charcoal, putol na kahoy,
at mga bagay na pag-ari ng mga Hapon tulad ng mga helmet, pag meron tayong makita dyan, ay below those markers. So 2 to 4 meters lang ang mga lalim niyan, guys. Pero test dig lang kayo sa 2 meters, at kung walang makitang anomalya sa lupa ay huwag magpatuloy kasi wala. Pero dito sa sinabi ko na under the cement 4.8 meters, meron yan. And in between the rock and the turtle ay meron din. Underneath the turtle 2 meters to 4 meters ay meron din. Under the belly of the crocodile 2 to 4 meters ay meron din. Sa triangle wala to, guys, kasi nagsasabi lang ito na merong treasure in between rocks. Okay, ang sabi ng iba ay nandito raw yung treasure sa creek kasi buaya lumalangoy. Wala na yan dyan sa creek kasi ito na yung nagtuturo niyan, ang turtle. Sinasabi na nga ng turtle na nasa buaya. Sabi ng turtle, kunin nyo na lang sa buaya, nandyan sa buaya, wala sa akin eh. So ayan, tinuturo niya, tinitingnan niya yung buaya. Sabi naman ng buaya ay hanapin nyo kung mahanap nyo. Tinatago ko, ganyan. So ang puzzle ay in between the turtle and the crocodile. And the answer is itong triangle. Nasabi niya, in between the two big rocks dito ay ang treasure. At sabi naman dito ng lapida na 100 meters from me na papunta dito, dalawa sila, meaning to say meron sa turtle, kasi sabi ng lapida dalawa ang treasure, or meron sa buaya, or pwedeng wala sa turtle, dito lang in between turtle and buaya at saka sa buaya. Kasi ang buaya talaga ang ating number one suspect dito or prospect. Kasi yan ay malaki at masiba yan, palaging kumakain yan, matakaw yan, malaki ang tiyan. Tulad ng elephant symbol sa treasure, ang elepante ay malalaking halaga ng gold bars na galing sa Asia, kaya elephant yung kanilang simbolo kasi malaki, mabigat, marami. Yan ang meaning ng elephant na sign for treasure. Dito ay buaya, ay parang dinosaur yan, napakalaki, 7 meters. Kaya malaking halaga ang nasa buaya. At alam nyo, guys, itong tail ng buaya ay nagtuturo yan. Imbis na ulo ang nagtuturo dito, pwedeng itong tail niya ay nagtuturo pabalik. Ito talaga ang suspect ko, guys, sa gitna. Kung ako ang maghukay niyan, ay unahin ko muna itong gitna ng buaya at saka turtle. Kasi ito yun ang sinasabi ng triangle na in between two rocks ay nandoon ang treasure. So ito yung number 1 ko. Pangalawa ko ay itong under the belly of the crocodile, sa baba ng tiyan, 2 meters. Pangatlo ko na lang itong sa turtle. And then kung wala talaga, ito na lang yung pang-apat ko, ang last resort ay yung semento sa unahan na may 2 linya. Okay ba, guys? So sana ay nakabahagi ako sa inyo ng mga konting kaalaman lamang na pandagdag din sa inyong kaalaman. Surigao-san nagsasabi na may the fortune be with you. Salamat sa panonood. Ciao for now.